Paano kung ang lalaking kasama mo ng 7 taon at ang lalaking hinihintay mong mag-propose sa'yo ay matagal na palang may yes ng ibang tao? Kilalanin natin si Jessica, 28 years old. At ito naman si Mark, 30 years old. Kung titingnan mo sila sa social media, aakalain mong sila na ang definition ng perfect couple. 7 taon na sila. 7 taon na puno ng dates, travels, at masasayang alaala. Mabait si Mark, maalaga gentleman, wala kang maipipintas. Sabi nga ng mga kaibigan nila, sana all. Pero sa likod ng mga ngiti ni Jessica, may isang tanong na pilit kumakatok sa isip niya tuwing gabi. Bakit hindi pa rin siya nag-aaya ng kasal? Sa loob ng 7 taon, ni minsan hindi nabanggit ni Mark ang salitang kasal. Madalas, nagpaparinig si Jessica. Ipapakita niya ang mga viral proposal video sa Facebook. Babe, tignan mo to, ang ganda ng sing-sing, no? O kaya naman, babe, gusto ko ganito ang theme ng wedding ko balang araw. Ang tanging sagot ni Mark, isang tipid ng ngiti. Tapos iibahin na ang usapan. Napapaisip tuloy si Jessica, hindi ba ako wife material? Pang-girlfriend lang ba ako? O baka naman nag-iipon lang siya? Dahil mahal niya si Mark, pinili niyang magtiwala at maghintay. Isang tanghali, habang kumakain sila sa paborito nilang restaurant, biglang tumunog ang cellphone ni Mark. Nakita ni Jessica na nagbago ang mukha nito. Agad itong tumayo at lumayo para sagutin ang tawag. Nakamasid lang si Jessica. Bakit kailangang lumayo? Bakit parang balisa ito? Pagbalik ni Mark, nagmamadali na ito. Babe, sorry. Tumawag si boss, kailangan ko bumalik sa office. May emergency report. Tumango si Jessica, pero sa pagkakataong ito, hindi mapakali ang kutob niya. Sa tagal nila, ngayon lang siya kinabahan ng ganito. Nang umalis ang sasakyan ni Mark, dali-daling pumara ng taxi si Jessica. Manong, sundan niyo po yung kotseng yon. Hindi sa office building dumaan si Mark. Lumiko ito papunta sa isang exclusive subdivision. Huminto ang sasakyan ni Mark sa tapat ng isang malaking bahay. Huminto rin ang taxi ni Jessica sa di kalayuan. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakasilip. Bumukas ang gate at doon, gumuho ang mundo ni Jessica. Isang batang babae, nasa 6 na taong gulang, ang tumatakbo palabas ng pinto. Daddy! Daddy's home! Sigaw ng bata sabay yakap sa binti ni Mark. Kitang-kita ni Jessica kung paano binuhat ni Mark ang bata at hinalikan ito sa noo, isang ngiti na hindi niya kailanman nakita kapag pinag-uusapan nila ang kasal. At hindi pa doon natatapos. Lumabas ang isang magandang babae. Sinalubong nito si Mark at hinalikan sa labi. Natural na natural, walang tinatago, isang buong pamilya. Napahagulgol na lang si Jessica sa loob ng taxi. Ang sakit, sobrang sakit. Doon niya na-realize ang lahat. Ang 7 taon, ang pag-iwas sa usapang kasal, ang mga tipid ng ngiti. Kaya pala hindi siya maipakilala ni Mark sa altar, ay dahil may nauna na. Kaya pala hindi siya magawang pakasalan, ay dahil pamilyadong tao na ito. Ang batang 6 na taong gulang, ibig sabihin, 1 taon pa lang silang mag-on ni Mark, nabuo na ang batang yon sa ibang babae. O baka naman, si Jessica ang naging other woman nang hindi niya alam sa loob ng mahabang panahon. 7 taon siyang naging tapat. 7 taon niyang ibinigay ang lahat. Pero ang perfect boyfriend niya ay perfect husband at perfect father pala sa iba. Umuwi si Jessica na dala ang isang mabigat na katotohanan. Sayang ang panahon, sayang ang tiwala para sa mga naghihintay ng matagal. Ang tunay na nagmamahal, hindi ka paghihintayin sa wala, at ang tunay na lalaki, hindi ka gagawing option habang may pamilya na palang inuuwian. Huwag mong hayaang maubos ang oras mo kakaintindi sa taong hindi ka naman kayang panindigan. Dahil minsan, ang perfect guy ay perfect lang sa pagtatago ng ubaho. Ikaw, hanggang kailan ka maghihintay sa taong ayaw kang pakasalan?